Dito sa bukid, ang buhay ay napakasimple lang. Kapag meron kang mga pananim na palay, ay meron ka ding aanihin na maaari mo na rin maging pangkonsumo. At dito pa kapag sobra yung ani, ay naibibenta rin na siyang nagiging dagdag din ng source of income. At minsan naman ay nagtitira din ng dagdag panggastos sa sunod naman na taniman. Hindi rin ganun kadali actually ang pagpapalay dahil marami ka pang dapat paghandaan para doon sa pagpapatanim muli at minsan pa nga tinatamaan pa ng mga pagbaha at marami pang sakuna. Pero para sa madiskarteng farmer ay hindi yan naging balakid. Kaya't marami din sa mga farmers ay nagdadagdag sila ng other source of income. Dito sa napuntahan namin ay marami din silang dagdag ng mga pananim. Meron silang bayabas na mga malalaking klaseng bayabas. Meron din silang tinatanim na mga pinya, may mga tanim silang saging at meron silang iba't ibang mga alagang hayop na siyang napaka-practical lalo na't nasa tabi rin sila ng palayan. Dito ay nakakuha sila ng mga leftovers ng mga palay na siyang naibibigay na pagkain sa mga alaga. Sa panahon naman ng tag-ani abay, meron pa silang mas magandang magagawa dahil mas marami pa lalong makain ng kanilang mga alaga dahil pinapakawalan nila ito doon sa mga palayan dahil wala na masisira dahil tag-ani rin naman. Kinakain ng kanilang mga alaga ang mga leftovers ng mga palay na natitira doon sa mga palayan, yung mga kahol, mga suso at marami pa mga insekto at mga damo ay nakakain ng libre ng kanilang mga alagaan. Hindi na kailangan pang bigyan ng feeds. Doon pa lang ay produktibo na, nangingitlog na ang kanilang mga alaga. Kung kaya't dito sa kanilang pag-aalaga ng hayop ay napaka-practical dahil dito ay napakaraming resources na para sa kanilang mga alaga. Maganda rin kasi minsan na sa ating itatanim at alagaan ay kilalanin o alamin muna natin kung ano ba yung mga alagang hayop ay nababagay doon sa lugar natin, ano ba yung mga pananim na nababagay sa ating taniman o doon sa area natin bago tayo mag-alaga o magtanim. Para naman ay mas less yung gastos dahil gagamitin na natin mismo yung mga resources na nandun na sa lugar natin. Tulad naman sa area namin na medyo mataas, mga alagang baboy, mga alagang kambing naman ang practical doon sa lugar namin. Habang sa mga pananim naman doon sa mataas na area ay mga niyog, mga kasaba, mga kamote, yung mga tanim naman doon sa area namin. Maging mga mais o mga mani ay pupwede rin doon. Habang dito naman sa napuntahan namin, actually malapit nga rin sila dito sa mga ilog, mga sapa na maaari din nilang mapagkuhanan ng mga preskong isda at mga shell. At dito ay meron din silang fish pond kung kaya't nakapag-alaga rin sila ng isda na siyang nagiging source na rin nila ng maraming mga pagkain. Actually dito sa bukid ay nandito na ang mga pagkaing isda, nandito na rin ang mga kanin at maaari din tayo magkaroon dito ng magandang pagkakakitaan lalo na kung na-workout na nating maigi yung mga source ng pagkain sa ating mga alaga at yung ating pag-aalaga ay napaparami natin. Kung minsan din kasi pagdating doon sa pagpaparami ng mga alaga, ang napakalaking challenge naman ay yung source naman ng pampakain sa kanila. Pero sa ganitong paraan, kapag tag-ani lamang, ay napakalaking bagay din dahil nga yung mga alaga natin ay busog na busog. Sa lawak ba naman ng palayan na meron dito sa lugar na ito ay talagang may makakain na yung alaga natin kahit na marami pa yan. Dati nga meron nga dito sa amin at dito sa lugar na to mismo may mga nag-aalaga ng itik, nagdadala sila dito ng itik tuwing tag-ani na umaabot sa 2,000 itik at yung iba nga mas marami pang itik dinadala lamang nila sa mga palayan, nililipat-lipat nila. So yun ay napakagandang paraan din para makales sila doon sa patuka ng mga alaga wherein yung mga alaga nila ay nangingitlog din at malaking tulong din, malaking bagay din doon sa mga farmers kasi nababawasan yung mga insekto, yung mga kuhol na nagiging minsay salot doon sa mga palay ay kinakain yun ng mga itik. Hindi na kailangan pang i-spray or ipapatanggal yung mga kuhol dahil itik na mismo ang kumukuha nito. Maging yung mga uod na nandun, yung mga kumakain ng palay ay nakakain din yun ng mga itik. At dito lamang ay practical din ang pagpaparami ng alaga. So dito naman sila ay meron din mga sisiw na alaga. So ang ginagawa naman nila dito para naman hindi na mag-ilaw ay inilagay rin nila dito sa kanilang medyo may kalawakan konting kulungan. Nandun na yung mga sisiw at nandun din yung isang inahing pabo na siyang nagpainit or naglulublob doon sa kanya mga sisiw tuwing gabi dahil kapag mga sisiw ay walang ilaw ay nilalamig yan. So ang kanilang paraan lamang bilang practical na paraan sa pag-brooder ay sinasamahan ng inahin para doon sila magtatago sa pakpak ng inahin at hindi lamigin itong mga sisiw. At sa pagdating naman sa pagpapalaki ng mga sisiw, ang kanilang pinapakain ay yung mga booster or mga feeds naman na formulated para sa mga sisiw ng manok. So yun yung kanilang binibigay dito sa sisiw habang pinapalaki ito at may tubig din na inuman at maganda rin dito actually sa tubig inuman ng mga sisiw natin, haluan natin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement or Intenso Plus, napakaganda rin yan para
para sa mga sisiw natin, no, para maliliksi sila, malulusog at hindi sila mabilis magkasakit. Dahil minsan sa mga alaga nating sisiw, doon yung ating challenge na yung mga sisiw natin ay mabilis magkasakit, mahihina. So doon kasi yan nagkakaubusan ng manok kapag yung mga sisiw natin ay hindi natin napapalaking mabuti. So dito halo-halo na yung mga sisiw nila. Nandiyan yung sisiw ng pabo, sisiw ng manok, at meron din sila dito mga sisiw ng mga itik na nandun naman sa labas, no, kasama ng mga inahing pato. Minsan yung mga pato naman ay kaya nila maglimlim ng sisiw ng itik, at magaling din magdala actually ng mga sisiw itong mga pato. Kaya dito sa kanila, sa mga silong nila, ayan, makita natin dyan may mga pato, may mga itik, may mga pabo din na medyo lumalaki na. Dito rin, dahil karamihan sa mga alaga nila ay naka-free range, kahit nandito tayo, nakatayo, ay hindi natin naaamoy yung amoy ng mga dumi ng alaga. Dahil nga naka-free range sila, makain sila ng maraming mga iba-ibang klaseng mga damo, mga organic na mga pagkain. Kaya maganda rin ang kanilang pagpaparami dito, na hindi katulad ng kapag nakakulong lamang sa isang espasyo, isang alaga, tapos yun ay purong feeds ang binibigay natin. Minsan talaga ay nag-aamoy. Pero kapag more on organic yung binibigay sa mga alaga, mas less talaga yung amoy. Based na rin yan mismo sa naging experience namin, kahit na sa mga alaga naming baboy, sa mga kambing namin, na pinapakain namin ng more on mga natural na pagkain, ay mas less ang amoy kung i-compare natin doon sa mga nakakulong at naka-pure feeds ang binibigay sa mga alaga. Kaya rin dito sa bukid ay marami din ang gustong dito mag-retire dahil nga sa ganda na rin ng ambience, at parang nanumbalik yung ating lakas, ating sigla kapag tayo nandito, dahil na nga rin sa napaka-presko na hangin, napakaganda na paligid, at napakaganda ng simoy ng hangin, napakalamig din dito sa bukid. So yan yung simpleng buhay na napakaganda dito